Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Meron akong magliligpit kasi ako ng house. So sabi ko, baka naman pwedeng mag-share ng video kasi ang tagal ko nang hindi nakagawa. Talaga sortehan lang. Sobrang busy kasi, no? Ngayon mag-aayos ako ng house. Kailangan ko na mag-ayos ng house kasi talagang ang kalat-kalat na talaga. Okay, kung nakikita nyo lang, mga sapatos, nakabalandra, ano pa, may mga ginagamit, mga cologne, mga ganun, nakalat, mga ganyan ba, mga day-to-day. So, ayusin ko lahat yun para gusto ko magkaroon ako ng peaceful environment. Importante yun, ha? By the way, bago tumuloy, yung mga first-timer, kailangan po diagnose talaga muna kayo ng mga doctors kung kayo ay merong mental disorder or wala. Kasi importanteng ma-diagnose dahil ang real sickness, no, yung mga totoong sakit at yung simptomas ng depression, anxiety ay may pagkapareho. Okay? Halimbawa, palpitation, pagbilis ng tibok ng puso mo, talaga palang may sakit ka sa puso. So, kailangan iayusin yon. So, baka kailangan lang pala gamot para doon. Okay? Thyroid, di ba? Nakaka-nervous yung thyroid, yung feeling ng thyroid, nakaka-nervous yan eh. So, kaya kailangan dapat ma-check talaga kayo ng doktor bago. Kasi kahit anong galing nyo sa kakapanood dito, kung talaga may totoong sakit kayo, hindi natin maayos yan. Okay? So, tatlo yung topic. So habang naglilinis ako, so hindi nyo na ako makikita sa camera, mag-iikot-ikot ako sa bahay, pero marinig nyo pa rin ako. Yun naman yung importante dyan, yung laman. So kahit kayo dun sa mga nanonood, pwedeng naka-earphones lang kayo, hindi naman ako kailangan panoorin, diba? Sabi ko nga dun sa nakaraang video ko, alam nyo naman na gwapo ko, okay na yun. So pwede kayo mag-earphones, kabit nyo lang, no? Or kaya gawin yung background. Alam ko ganun naman yung ginagawa ng iba. So huwag pagpadalos-dalos. Kung gusto nyo ng libre, hindi na kayo gumastos, well, panoorin nyo yung video. Pero again, kailangan diagnose. Diagnose. Yung mga videos ko, masasagot yan whether ano ba ang gamot, dapat ba matakot sa gamot, yung mga ganon, yung mga tanong nyo, yung usual, yung mga simptomas, isa-isa ko na, no? So maganda yung topic natin today. Okay, so ang pinakamaganda nito makagawa kayo ng panahon para makinig, no, at matuto. Okay? Paalala lang, kailangan talagang intindihin, no, yung mga sinasabi ko para madaling ma-manage. Okay, umpisa tayo. Siguro mag-umpisa ko sa trivializing the feelings you have. No? Kasi sa cognitive behavior therapy, tatlong aspeto ba or factors, no? Kaya natin nararamdaman yung dapat natin maramdaman, yung naiisip natin. Hindi naman dapat maramdaman, but bakit tayo nakakaramdam, bakit tayo nakakapag-isip, at ganun yung behavior natin. Apektado sila sa isa't isa. Halimbawa, yung katawan mo gutom. Katawan mo yun, nagsabi sa'yo, uy, gutom ako. So, anong gagawin ng katawan sa katawan? Anong gagawin ng tiyan mo sa katawan mo? Iba-iba, no? Yung gutom. Alam niyo na kung ano yung sabi ng gutom. Kumukulo yung tiyan mo, mayroon kang urge kumain, kasi gutom ka eh. Yun yung sinasabi ng katawan mo. So, ang behavior nun, pumunta ka sa fast food, kakain ka ng kanin, titingnan mo yung ulam sa kusina. So, yun yung behavior mo kasi gutom yung katawan mo. Okay? So, pati yung utak mo, apektado. Kasi pag gutom ka, sasabihin ng utak mo, ano kaya kakainin natin? Jollibee ba tayo? McDo? Diba? KFC? Ganun. So, dahil sa gutom mo, mapapaisip ka kung ano yung gusto mong kainin at ano yung kakainin mo. So, naintindihan mo yung relationship nung naramdaman mo sa katawan mo at ano yung maiisip mo dahil doon. O kaya, isipin mo, nagsaing ba si nanay? Saan kaya ako pwedeng kumuha? Ano bang paborito ko? Ano bang kinikrave ko? So, naintindihan ninyo? Nakaramdam kayo ng gutom, yung utak nyo follows. Tapos, dahil alam nyo na yung sasabihin nyo, ang behavior, ay, sige, malapit lang yung Jollibee.
punta na lang ako sa Jollibee. So that is the behavior. Yung pagpunta mo sa Jollibee. Katawan, gutom, utak mo, anong masarap kainin, ano yung pinakamalapit, ano yung pinakamadali, dahil gutom ako, ang behavior, pupunta ako ngayon doon sa Jollibee para kumain. Ganon din yan, halimbawa, pag nakaramdam ka ng tibok, ng mabilis, bakit tumitibok yung puso ko? Utak mo, hala, heart attack, hala, stroke, hala, kung ano-ano, hala. So, anong behavior mo? Takbo ka sa ER. So, naintindihan niya na, klaro? So, ngayon, anong punto? Sorry. so, ano yung punto nun? So, may nangyayari sa katawan natin, may simptomas, mag-iisip ka, may behavior, may gagawin ka. Sa anxiety, simptomas, may kaba, siguro dahil sa kape, maraming rason, pwede kang dehydrated, tubig lang pala, no? Pero tumibok yung puso mo, or nagtakbo ka, syempre, pag tumakbo ka, titibok yung puso mo, nagulat ka, titibok yung puso mo. So maraming rason kung bakit titibok yung puso. Magkakatalo sa pag-iisip. Diyan magkakatalo. May pinost akong video. Maglilinis na ako. May pinost akong video. Yung dalawang bata. Sa sa Facebook page, yung Anxiety Disorder Philippines. Ngayon kung hindi ko kayo naka-follow doon, mag-follow kayo sa Anxiety Disorder Philippines, malalaman yung akin yon kapag nakita niyo yung aking certificate ng Cognitive Behavior Therapy. So, magkuya sila eh. Yung isa, una, nag-enjoy sila. Maya, ito na, nag-swing na. Yung malaking swing yung sinakyan nila eh. Una, enjoy pa sila, magkapatid. Yung isa, yung bunso, dahil sa sobrang sensation na nararamdaman niya, nagsisigaw na, ayoko na daw. Sabi niya gano'n. So, si kuya naman, sinasabi niya na, hindi pinapakalman niya yung kapatid niya. Sabi niya, nalala mo, tinulak kita sa swing dati, blah, 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 etc. Tapos, si kuya, kahit alam mo rin na may sensation siya dahil dun sa duyan, kalmado siya. Kasi malamang sa utak niya, kuya siya, kailangan hindi niya ipakita siguro sa kapatid niya yung takot niya, mga ganun, no? So maya nagwawala na itong kapatid niya na gusto nang bumaba, gusto pahinto yung ride. Ngayon, makikita niya na doon kaagad yung sinasabi kong magkakatalo sa isip. Kasi tinan mo may sensation yung bata. Yung lula doon sa swing, yun yung sensation ng katawan niya. Yung utak niya ngayon na trigger, ang sabi niya, hala, danger to, sabi ng utak. Delikado ka dito, danger ko. At kung ano-ano siguro mga inisip niya. Kaya ang behavior niya, gusto niya bumaba, titigil na to, patigilin na, baba siya, gano'n. So yun yung naging behavior niya. Siyempre, pero ride yun, wala ka magagawa. Kaya tapusin yung ride. Okay? Pero si kuya, kalmado lang. Ngayon, ano sinasabi ng video na yun? Nakaramdam siya ng takot sa katawan niya, gusto niya itigil, nagsisigaw siya. Yun yung sinasabi ko, magkakatalo sa isip. Bakit ang kuya, pareho lang naman yung sinasakyan nila na ride, bakit si kuya, kaya niyang ikalma yung sarili niya? Samantalang si bunso, nagwawala. Saan doon nagkakatalo? Sa utak. Ganun lang yon. Kung ano, siguro, ano may inisip ni bunso na mamatay tayo, mahuhulog tayo, aksidente tayo. Or maaring hindi niya nga pre-noses, basta nakaramdam lang siya ng simptomas sa katawan niya, yung pagkakalula siguro, in-interpret automatically ng brain na hindi kasi ito everyday, hindi ito usual, delikado ka, dangerous yan, lala. So, ganun yung nangyari doon. Okay? Kahit hindi siya nag-isip, but it's first time. Pero, ang tanong, ang paganda doon, pag inulit-ulit niya yon, ganyan ginawa ko noon eh. Nung nandun ako sa ride na yun, pareho yung sinakyan namin, Anchors Away yun sa Enchanted Kingdom. Inulit-ulit ko yun, same day. Nung una talaga takot na takot ako. Bata pa ako noon. Inulit-ulit ko, ay nako, siguro mga pang-6, 7, ganun ko inulit. Wala na. Wala na kakwenta-kwenta sa akin. Yabang-yabang ko na. Yun ang concept ng exposure therapy. Parang pelikula din.
Pag nanood ka ng nakakatawang pelikula, tawa ka sa una, panoorin mo ng 10 beses, matatawa ka pa ba? Parang joke. Diba? Ma-joke mo, ilang beses mo narinig, matatawa ka pa ba? Pero nung una, tawan-tawa ka, hindi na. So, i-expose mo yung sarili mo, no? Pero konektado siya sa nararamdaman sa katawan. Kasi nalula siya eh. Porket ba nalula ka, mamatay ka? Hindi. Dapat, ang maganda doon, enjoy the sensation. Dapat merong real acceptance na nandito ako eh, malulula talaga ako kasi yun nga yung purpose ng ride. Malula. Yun yung saya ng ride. So, ba't ka matatakot doon? So, matatakot ka kasi kung ano-ano na nga yung create mo sa isip mo. Pero kung inisip mo halimbawa, real acceptance, nandito ako para malula. Nandito ako para ma-enjoy yung experience na to. At ano yung experience na yun? Tingin mo ba masarap? Siyempre, lula yun. Hindi yun masarap. Pero kahit miserable ka doon, ay hindi ka miserable, kahit ganun yung pakiramdam, i-enjoy mo. Kasi yun yung binayaran mo doon eh. Okay. Sana klaro sana klaro. Sana wag nyo lang tingnan doon sa Anchors Away na ride. Sana tingnan nyo rin yung itong nararamdaman ko, baka gutom lang pala, baka pagod lang, baka sama ng loob, baka uhaw lang, baka kulang sa tulog. So, may nararamdaman ka na not necessarily dangerous. So, minsan talagang tatanga-tanga yung brain natin, lalo na sa mga tao anxiety disorder, na kahit ano na lang nararamdaman sa katawan, natitrigger siya. Kasi in-interpret ng brain na danger. So, ngayon, kailangan magkaroon ka ng awareness. Kailangan gamitin mo tong idea na, baka gutom lang ako. Ganun lang. Kasi ang isang taong walang disorder, alam niya yun eh, pagod ako, sakit ng ulo ko. Wala kasi ako tulog eh. Pagod kasi ako, ilang araw na akong ganun. Ganun lang yung paliwanag niya. Hindi siya magsasabi na, nasustroke ako, baka baliw na ako, baka ganito na ako. Eh sa isang taong walang disorder, gutom ako. Mainit ulo niya. Init ng ulo, gutom kasi ako, ibuisit. Ganon. So kakain lang siya, maya-maya, normal na siya. Di ba, ganon din yung mga baby? Yung mga bata bilang mag-aalboroto na lang. May nararamdaman sila siguro sa katawan nila na hindi nila kaya ipaliwanag, pero may nararamdaman sila, iiyak, magwawala, mag-aalboroto. Anong gagawin ng nanay? Yayakapin, kukunin, patatahanin. So, nare-regulate yung feelings. Okay? So, normal kahit anong edad. Kaso, siyempre, pagtandaan natin, para tayong bata rin na parang gusto natin umiyak, gusto natin magwala, nakakaya naman kasi patanda na tayo. So, ganun din. So, napansin nyo, normal sa tao ang may ganong iba't ibang emosyon. Pero kailangan mo tanggapin yung iba't ibang emosyon. Okay? Again, kailangan diagnose muna at mental lang yung problema. Kasi mamaya, talagang galing sa sakit yan sa katawan, dapat maayos muna. Pwedeng gamot lang yan. Okay? Kasi segue muna ako, pero kailangan kong balikan yung iba't ibang emotion. Diba, meron akong follower, taga-US pa siya. Takot siya kasi kakapanganak na lang, baka daw ma-infect yung kanyang tiyan. At masakit talaga yung tiyan niya. So yun yung kinakatakutan niya talaga, ma-infect siya talaga. So takot siya. So sabi ko sa kanya, sige, tingnan muna na natin yung magiging course of action mo kapag na-infect ka. Ano ba mangyayari sa isang taong na-infect? Okay. Siyempre, maaaring lalagnatin siya. So nilalagnat ka ba? So, kasi ang kala niya, automatic, pag na-infect, patay. Or baka hindi niya nga naisip yon pero danger ka agad. Naintindihan niyo? Pero pag pre-process, tinulungan ko siyang i-process. Kasi ganun yung pinaka-importante dyan eh. Tinulungan ko siya i-process. O, process natin ha. Na-infect ka. Siyempre, ano mangyayari sa'yo? Ikaw magsabi sa akin, nurse ka. O, lagnat daw, sakit talaga, masakit yung tiyan, nakahiga lang. Okay, ano mangyayari? Mamatay ka na ba kagad? Hindi. Anong mangyayari? Anong gagawin nyo? Siyempre, dadalhin ako sa ospital. O, yun pala, dadalhin ka sa ospital. O, pagdating mo sa ospital, anong gagawin? Mamatay ka ba doon? Hindi. I-check ako, malamang baka ER, check ako lahat, ganyan-ganyan. Tapos pag nalamang infection, bibigyan ako ng gamot at kung ano man yung dapat gawin ng mga doktor tungkol dun sa infection. O tapos, mamatay ka? Hindi. O, di may gamot na ako, titingnan kung ayos, o kung mali, o di mong papalit, magdadagdag ng etc. Tapos, mamatay ka? Hindi.
O, pag umepekto na yung gamot, papahinga lang ako doon, tapos pauwiin na ako. Saan doon yung namatay ka? Saan yung delikado yung infection mo? Oo nga, no? Sabi niya gano'n. So yun, kita mo, kala kasi natin, pag may naramdaman kang tibok ng puso, patay agad. I-process nyo rin muna. Hanap kayo ng mga ebidensya. Huwag yung, isa pa. Yung isa, ito lang, kailan lang. Sana marinig niya para matuto rin siya dito. Sabi niya, sir, kasi yung mata ko, pag pumipikit ako, parang ang bigat. Ganon, ang bigat. Sabi niya ganon. Hindi ko maintindihan ngayon yung sinasabi niya. Kasi usually yung mga ganyan, kinikreate ng sarili nilang isip. Okay? Kasi sabi ko, mabigat. Anong ibig sabihin mabigat? Masakit ba yung mata mo? Hindi. Parang mabigat. Ganyan sa, hindi niya maintindihan din yung sinasabi niya. Papaliwanag ko kung bakit gano'n ha. Kung ano yung mga pinag-iisip nyo at pinaniniwalaan nyo, saan ang galing nyo at paano nangyayari yan. Papaliwanag ko yun. Okay, nakaramdam ka na ba ng sakit ng ipin? Sabi ko. Sabi niya, oo. Anong pakiramdam nun? Ay naku, masakit talaga. Talagang kailangan parang pwedeng bunutin mo dahil sa sakit niya. Okay. Ganun ba yung nararamdaman mo sa mata mo? Hindi. Okay. So, liwanagin natin. Masakit ba yung mata mo o hindi? Mabibigat lang. Tapos tinitingnan ko yung mata ko. Pag pumikit ba ako, yung mata ko, yung iris ko, umaakit sa taas, di ba? Ganon. Sabi ko, ha? Pati ba naman yung mga ganon? Napakailaman mo pa. So, pinaliwanag ko sa kanya. Alam mo, sabi ko, depende talaga sa kaalaman natin, no? Yung pag-interpret natin. Kasi ang katawan natin at ang utak natin, gusto niya maintindihan kung ano yung nangyayari sa kanya. Ang tendency, halimbawa, naalala ko ito ng bata ako, siguro 4 years old ako, ganun ko naalala. 4 years old ako. Lalaro ako sa garden. Okay? Dahil puno. Tapos nakaramdam ako ng kaba. Bata pa lang ako dyan, ha? Imagine mo, mga 4 years old. Nakakaba. Basta pangit yung pakiramdam ko. No? Basta pangit yung pakiramdam ko. Tapos, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Tumakbo ko sa nanay ko. Sabi ko, Mama, natatakot ako. Siguro kasi hindi ko maintindihan. Bata pa ako. Hindi mo na, bakit? Ginaganon ako ni nanay ko. Bakit? Yung puno, gumagano ko. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng galaw niya. Ano nangyari sa akin? Dahil sa hindi ko naintindihan yung nangyayari sa akin, inattribute ko na lang siya dun sa walang kamalay-malay na puno, na walang kakwenta-kwentang rason kung paano nangyari, natakot ako. Kasi ang tendency natin, kailangan natin maintindihan yung bagay. Ang problema, pag nasa state of panic ka na, or nasa anxiety state ka, kung ano-ano yung may isip mo para ma-rationalize ng brain mo kung ano ang nangyayari sa'yo. Kahit nonsense. Kahit walang kakwenta-kwenta. Halimbawa, dahil pala lang nakaramdam ako ng, ba't ito pakiramdam ko? Hindi ko naintindihan. Maaring nag-drop yung sugar ko. Maaring ka na, alam niya, ano yun? Hypothermia sa lamig yun. Nakalimutan ko na naman yung mga word ko. Lagi ko nakalimutan yung word na yan. Yung nag-drop yung sugar. Alam niyo na yan, i-comment niyo na. Alam niya na rin yan. Pag nag-drop yung sugar, ganun yung pakiramdam, may nervyos, parang gutom na gutom, parang pagod na pagod, parang nakakapanik yun, no? So, maaring ganun lang. Tapos, since bata ako, hindi ko naintindihan, nonsense, kasi yung puno gumagalaw, ang lakas-lakas, di ba walang kakwenta-kwenta? Ngayong matanda ka na at ngayong naiintindihan mo na. So, ganun yung paliwanag nun. Pag may naramdaman ka at hindi mo maintindihan, ikaw mismo magkikreate ka ng walang kakwenta-kwentang mga kung ano-ano. So, sabi niya nga sa akin. So, pati yung mata niya, yung pag, okay, so ganito kasi nangyayari, nasa anxiety ka, nagkikreate ka ngayon ng sarili mong rason na lang, no? Para may rason yung kinakatakutan mo. Kasi kung wala, ano yun? Parang walang kwenta, di ba? Kaya nga sabi ko ng bata ako, sana baliw na lang ako, sana sabihin na lang ng doktor na baliw ako para naiintindihan ko yung sarili ko na, kaya ako ganito kasi baliw ako. Mas madali eh. Kesa sa, ano ito nararamdaman ko, hindi ko naintindihan. Ano to? Parang ka mababaliw dahil hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo. Okay, naintindihan yun ha? Take away yun. Yung take away nyo doon is that,
ang utak natin has the tendency to think. Kaya nga maraming mga ang tawag doon, guni-guni, or ano ba tawag doon, yung kunyari, malikmata. Ayun, malikmata. Ayun, no? May mga ganun-ganun tayo because the brain can do that. For example, yun, kwento ko na to eh. Yung minsan umihi ako sa gabi, may lasing ako, etc. Umihi ako sa, yung banyo namin dati, may window. Napatingin ako dun sa pader dun sa labas. Andun yung mukha ng demonyo talaga. Talagang, may ganun, ganyan, demonyo. Ha? Sabi ko, ganun, mukha ng, bakit ganun? Tumatawa yung demonyo. Titingnan ko maigi. Titingnan ko talaga maiging ganun. Sabi ko, talagang demonyo yung mukha. Talagang ganun. Okay. So, the brain can do that. No, the brain can do that. Pati yung clouds, di ba? Sa clouds, sabi, ay, elepante. Totoo naman. Pero pwede niya interpret na, ay, isda, ay, cotton candy, ay. Oh, di ba? Kasi the brain can do that. Okay? Yun yung paliwanag. Kaya ngayon, kumakaisip kayo ng, kasi kapag ganito yung mukha ko, feeling ko may ganito ako, feeling ko may ganito ako, feeling ko, yun yung paliwanag nun. No? Yung utak mo mismo, nag-i-interpret naman kung ano-ano, para, ang gusto niya mangyari, para magkaroon ng sense yung nangyayari sa inyo. Pero, yung mga rason naman na yun, nonsense. Walang kakwenta-kwenta. No? Yung mag-create ka ng sakit, di ba? Para mabigat yung mata ko. Kaya tinanong ko, taga, masakit ba yung mata mo? Hindi. O di mabigat. Kasi siya gumagawa. At kapag tinutukan mo yon, talagang magkakaroon din ng sensation, nagiging totoo. No? Pero, huwag kayong mag-alala kasi walang kakwenta-kwenta yon. Nasa isip nyo lang lahat yon. Okay? Huwag kayong matatakot ako wala kasing mangyayari. But the brain can do that. Okay? Ala, hindi na ako nakapaglinis. Sige na nga, tatapusin ko na lang to. 30 minutes, okay. Ano pa? Ito, okay. Kailangan maintindihan natin yung iba't ibang emotions ng katawan. Yun nga, gaya ng isang batang nag-aalboroto, minsan nakakaramdam tayo ng lungkot, ng galit, ng inis, o minsan hindi talaga natin naiintindihan yung pakiramdam. Normal yun, okay lang yun. Pero ang pinanggalingan yun, maaring drop yung sugar mo, maaring gutom ka, maaring pagod ka, maaring may nakaaway ka, maaring may inis ka, maaring may takot ka. So, lahat yun, lalabas sa katawan mo. Gets? So, huwag ka na magtaka na ano nangyayari sa akin. So, kailangan mo i-process. Ano ba nangyari? Nagkape ako, kaya pala ako nininervyos. Tapos, ganun lang siya kasimple dapat. Bakit? Huwag ka na mag-isip na yung mata ko mabigat, yung tilukap ka ba, gumagano. Huwag mo na isipin yun, kaya na ng katawan yun, kaya niya gawin. At kung totoong may sakit ka, lalabas at lalabas yan. Kung totoong sakit. Bakit ilang buwan ka ng ganyan? Hindi ka pa rin nagkakasakit ng totoo, hindi mo pa rin alam. Diba? Ang taong may sakit, lalagnatin, uubuhin, sisipunin. So may talagang lumalabas sa katawan nila na masasabi mong may sakit. Okay? Masakit talaga yung tiyan, appendicitis na pala. So huwag kayong mag-alala kung may sakit kayo o wala. Kasi lalabas at mararamdaman ng katawan nyo kung may sakit talaga kayo. Ngayon, parang yung sakit nyo, parang, di walang kwenta yun. Parang nilalagnat ka, sasabihin mo, parang sinisipon ka. Ang tanong, may tumutulo ba sa ilong mo? Wala. Pero parang may sipon ako, Dok eh. Di ba? Tanga-tanga yun. Huwag tayong gano'n, no? Sasabihin mo ba, feeling ko nilalagnat ako. Feeling ko. May thermometer. Walang lagnat. So ano yun? Feeling mo. Walang lagnat. Yung thermometer. Ayan, wala. So, yun lang po, no? Hindi porket lahat ng nararamdaman ninyo, no? Tama. Hindi lahat ng nararamdaman ninyo, tama. Tandaan na. Maaring, yun nga, nag-drop lang pala yung sugar, gutom, uhaw, ganun lang mga kasimple. Kasi titingnan nyo muna yung basic need ng katawan. Okay? Minsan yung mga drop ng sugar, mahirap yan eh. No? Bakit nagda-drop yung sugar? Halimbawa, kumain ka, ito nangyayari talaga sa akin to. Pag kumain, pero wag nyo sundin kasi iba-iba tayong katawan. Baka maya matakot din kayo dun. Pero ako,
napapansin ko, pero hindi naman madalas. Pero tuwing, basta yun yung makakain ko siya sa araw na yon, mararamdaman ko yun. Nahuli ko siya. Pag kumain ako ng pancake na may syrup, butter, no? At walang laman tiyan ko talaga, yun lang talaga kinain ko. Asahan mo, kunyari, kumain ako niya ng mga alas 7 ng umaga, mga alas 10, yung katawan ko yung parang nanginginig na gutom, na pagod, na sobrang anxious. Pinagsama ko pa yung pancake tsaka kape. Pag ganyan yung combination ko, yari ako dyan. Alam ko yan. Kasi napansin ko yun eh. Alam nyo bakit pala? Kasi anong klaseng sugar si pancake? Basta yung mga nasa science dyan. Yung sugar niya, mataas yung hindi mapasa isip ko yung word sa diabetes na mga pagkain. Glycemic index. Glycemia. Ayun, hypoglycemia. Naisip ko rin, yun yung pagbaba ng sugar. High glycemic index. Not sure, pero parang gano'n, no? Parang yun yung nasa isip ko. So, sobrang taas niya, mabilis siyang mag-drop. Okay, kakain ka, dahil mataas siya, yung blood mo, kailangan kasi nakastable yung blood sugar. Ngayon, siya yung tipong paangatin niyang gano'n, tapos bigla niyang idadrop. Talaga makakaramdam ka, parang roller coaster, gano'n yung pakiramdam. No? So, yun nahuli ko siya. So, yun yung sinasabi ko na maaring sa food nyo, kinakain ninyo, no? Okay. So, tingnan nyo rin, tingnan nyo yung kondisyon ng katawan ninyo. Kayo ba'y healthy? Kayo ba'y kumakain ng tama? O baka nag-energy drink kayo? Kumakain kayo ng mga high sugar food? Kasi, kung pwede, iwas kayo yung mga tinapay na puti, mga cake. Yan, nakaka-trigger talaga yan ng anxiety, lalo na kung bigla niyang ibababa yung sugar ninyo. So, may biology na nangyayari dun, no? May chemical na nangyayari sa katawan. Pero, syempre, hirap na ipaliwanag sa inyo nun, no? Basta meron nyo, maniwala na lang kayo. Okay? Kasi baka sa inyo, hindi nyo pa alam yon sa mga kinakain ninyo. Ganun yon. Okay? At least alam nyo na pag nakakaramdam ka nito, ano ba kinain ko kanina umaga? May ganun pala ako, nag-drop yung sugar ko, ganon. Or tumaas yung sugar ko, pwedeng ganon. Okay? So, ito pa, last 3 minutes. Meron akong katalk time ngayon. Sana mapanood niya itong video na to para tumatak sa isip niya. Sabi ko, importante kasi ito no? Importante yung inyong routine sa araw-araw. Or, yung ginagawa ninyo sa katawan ninyo. Halimbawa, sinabi ko sa kanya, ilang years na daw siya may anxiety disorder. Tapos sinabi ko, ano yung buhay mo? Kasi kami, hindi lang namin tinitingnan yung anxiety mismo. Tinitingnan namin yung buhay niya. Okay. Bigay mo sa akin, anong ginagawa mo mula umaga hanggang matulog ka sa gabi? Buong linggo yan. Umaga, tatayo, magdadasal, banyo, tapos ng banyo, iinom ng gamot, tapos higa ulit. Tapos tatayo, breakfast, dadasal ulit, tapos higa ulit. Tapos, maya pag dumating na yung oras para magligpit na siya, higa siya kasi nahilo daw siya. Liligpit na siya kasi magtatrabaho na siya. Pagdating sa trabaho, uwi siya, ganyan. Basta ganun yung storya. Pagdating sa gabi, tutulog siya. Basta ganun, no? Sinulat niya. Sabi ko sa kanya, yung katawan natin is designed to be active. Kapag higa ka ng higa, bumababa yung serotonin mo, yung nagpapasaya sa'yo. Sabi ko, yung fact na paghiga mo mismo, pag nasobrahan ka ng tulog, kulang ka ng tulog, may epekto siya sa katawan. So, babaguhin mo yung behavior na yun. In-explain ko rin sa kanya yung, sabi ko, baguhin mo yung behavior na yun. Gusto ko, pag gumising ka, mag-exercise ka na, maging active ka. Hindi kailangan na matindi, nasa age 50 plus na siya. Sabi ko, hindi kailangan matinding exercise. Kailangan lang tumibok yung puso at gumalaw ka. Kasi yung katawan natin kailangan gumalaw. Kapag gumalaw yung katawan natin, nagiging happy tayo. Kaya nga yung mga tao nag-exercise, meron silang natural high na tinatawag. Kasi naglalabas din siya ng chemical na maganda. Okay? Ano ba yung mga magandang chemical natin? Dopamine, serotonin, oxytocin. Yung bawat chemical na yan, depende sa ginagawa natin. Okay? Lalabas sila, no?
So, ngayon, pag nakahiga ka, hindi. Kahit yung posisyon mo, naka-slouch ka na ganyan, lagi kang ganon, mababa rin yung serotonin nun. So, kailangan stand straight, ganyan. So, kailangan medyo nag-bend-bend ka. Kasi it affects, no, your biology. So, psychology, biology, yung katawan ninyo. Okay? So, sabi ko sa kanya, hindi, baguhin natin yung behavior nyo. Kung ganyan ka araw-araw, sa tingin mo, magbabago yung anxiety disorder mo? Hindi. Paulit-ulit ka. Ganyan lang din buhay mo, paulit-ulit. Hanggang sa mamatay ka, kung ganyan ka, hindi ka magbabago. Sabi kong ganon. Okay? Kaya natin kontrolin yung katawan natin. Ang gusto ng katawan natin, pag gumising ka na, that's it. Paaraw ka na, kailangan maarawan ka, makita dapat no mata mo yung araw, maramdaman yung araw, kasi maganda yung araw sa katawan. Exercise, kumain, yung pagkain mo, tingnan mo rin, baka high sa sugar yan. Okay? Pag high sa sugar yan, may oras sa araw na yan, nababagsak yan. Okay? But it's 30 minutes, ang dami ko pa sana explain. Sinulat ko actually, ano pa ba? Ayun. Oh, ito na lang last. Tingnan nyo ha, para lang ma-accept ninyo yung mga symptoms. Kapag malungkot ka, di ba, iiyak tayo, wala tayong gana, malungkot. Di ba? Yan ang simptomas ng lungkot. Kapag masaya ka, tawa ka, enjoy ka, sipol-sipol ka pa, kanta-kanta ka pa, sayo-sayo ka pa. Yan ang simptomas ng saya. Ano ang simptomas ng excited? Yan na. May kilig-kilig ka pa. Yan ang simptomas ng excitement. Ano ang simptomas ng takot? Yan na. Medyo magkadikit yung excited tsaka yung fear, no? Pero depende sa interpretation mo kasi pwede siyang maging excitement. Ibig sabihin, masaya na may kilig, no? Excitement, tsaka yung fear, halos pareho lang yan. Pero ang punto ko dyan, ang gusto kong take away ninyo, lahat ng naramdaman natin, nagmamanifest sa katawan. Bakit kaya nyo tanggapin yung pag masaya kayo, nakangiti kayo? E di sana sabihin nyo, ay ayokong umiti pag masaya ako. Kasi ganun yung ginagawa ninyo sa takot. Takot kayo tapos walang simptomas, walang kipribok ng puso, walang ganun. Imposible yun. So kung paano tinanggap na masaya kayo, tatawa kayo, kung paano tinanggap na excited ka, yung kilig mo na yun, nararamdaman mo na yan, pareho rin yan sa takot. Yan nararamdaman. So dapat ganun din ang pagtanggap mo sa fear. Pag ganun yung realization nyo, mamamanage yun yung anxiety. Kasi tinatanggap nyo na normal lang sa katawan nyo. Okay? So hanggang dyan na lang muna ako ngayon. Dapat kasi maglilinis ako, hindi lang nakapaglinis. Bye!